65 hours without food. So I can't believe na naka 65 hours ako na walang kain. First time kong ginawa to, like last week, nag 42 hours ako. Itong week na to is tinry ko kung kaya kong mapass yung 42 hours. Medyo okay naman ako sa tulong ng tea na iniinom ko. Mas naging manageable. Mas madali siya para sa akin kasi walang cravings talaga and water lang and tea ang iniinom ko for the past almost 3 days. Pero siguro rin naging madali para sa akin dahil sa bahay ako nag-work and I work nights. So, mga tao sa bahay is tulog, walang nagluluto, or yung mga anak ko hindi nag-aas ng pagkain. Kaya medyo parang mas madali sa akin mag 65 hours fasting. So ang na-feel ko by doing 65 hours is parang normal lang sa akin. Hindi ako nagugutom, walang cravings, hindi sumasakit yung ulo ko, hindi ako nagsishake, especially pag nagtatrabaho ako sa gabi. Basta water and tea lang yung iniinom ko. And ngayon, we'll break the fast after 65 hours. So ang pagkain natin ngayon is meron akong steak, avocado, and meron akong protein, may eggs. And meron din akong Brussels sprouts na ni-roast ko sa air fryer. And so dahil first time kong gagawin to is nag-iingat ako sa nag-research ako kung anong dapat kong kainin after ng long hours of fasting or almost 2.5 days ng fasting. So kailangan mo munang humigop ng bone broth na bago ka kumain ng solid food para hindi mabigla yung tiyan mo dahil, ngayon ka palang kakain ng solid food after a few days. And of course, kailangan natin mag-fiber bago tayo kumain. So, tinry kong mag-fasting ng 65 hours just to see kung anong mararamdaman ko. And for me, fasting is not for everyone, of course. Kung meron kang gamot na iniinom or meron kang sakit, of course, mag-consult ka muna sa doktor mo bago ka mag-fasting. And kung mag-fasting ka naman, kung sinusubukan mo mag-fasting, always listen to your body. Kung medyo nahihirapan ka, medyo nagsishake ka, I think it's time for you to break your fast. Sa akin lang naging madali kasi meron akong iniinom na specialty, nakakatulong talaga siya sa akin. And saludo ko sa mga taong nagfa-fasting ng normal na walang help. But for me, naka-benefit sa akin ang tea na to. I think kung wala to is, I don't think I can do like 65 or even 2 days na pagpa-fast. Kasi talagang nawawala yung cravings ko and hindi ako nag-jitter or yung nag-shake pag naghahanap ka ng pagkain. Wala talaga. So yun ang benefit sa akin ng pag-inom ng tea na to. Kaya I really believe on this tea na nakakatulong talaga. So yeah, I'm gonna break my fast and of course first, kailangan ko muna mag-fiber bago ako kumain dahil after long period of time na walang laman yung tiyan ko, so kailangan natin mag-ingat. Kaya mag-fiber muna tayo. Cheers! Bago ako kumain. Cheers! Ayos.